Natikman mo na ba ang seminis na pakwan? Kung hindi pa, ito'y matamis at juicy pa. Ngayong episode, dumayo tayo sa Candaba, Pampanga para makapag-harvest ng pakwang seminis. Nek, ito, malaki. Naranasan ko din kung gaano ka-adventure at hirap at pagod ang dinaranas ng ating mga farmer sa pag-harvest ng pakwan bago ito makarating sa merkado at sa inyong hapagkainan. Artanan ba ko tara, tanatan na kita. Umang siya. Kumuntik na ang malaglag kanina. Bago po mapunta po sa bahay-bahay nyo ang mga watermelons natin, marami pa pong pagdadaanan yan. May iikutan sila, no? Tapos ikakarga pa yun sa kariton. Pagdating sa kariton, isa-segregate pa po dito, ika-classify pa po yan. So, alam nyo po, minsan hindi natin maiwasan na may nasisira, may nababasag doon sa binubuhat nila. So mga buyer natin dyan, huwag na natin baratin yung mga farmer natin. Tulungan na lang kasi kapag wala na nagtanim, wala din naman kayong ititinda. Makikilala natin si Melchor, isang licensed nurse, pakwan at melon farmer. Ngayon, napakataas po ng presyo ng ating sweet gold, no? Ang kilo ngayon ng ating sweet gold sa farm price natin, it's nasa 30 pesos. No, not like before, nung nagsabay-sabay, nasa 20 to 25 pesos lang in farm. And ngayon, umaabot pa, minsan yung iba, nasa 35 pesos na ang per kilo. Ibabahagi din niya kung gaano ka-importante na matutunan ng ating mga farmers ang pagmamarket ng kanilang produce para mas malaki ang kanilang kikitain. Una, nagtanim ako, wala pa akong mga buyer. Hindi pa ako pumasok sa market. So during pandemic, pumasok ang social media. Nagpatanim ako ng 1 hektarya at namuhunan ako like parang nasa 150,000. So yun yung naging puhunan natin. And then suddenly, unang tanim is maganda yung bunga pero hindi tumama yung presyo. So nag-isip ako bakit ganun kababa yung presyo pero sa market na napagtanungan ko is napakataas. Inaral kong mag-post, inaral ko paano at saan ko pwedeng i-market ang sarili naming tanim. So nag-post ako sa social media ko. So by connection, nagkaroon tayo ng mga buyers. At nakapagpatanim tayo ulit na ako na mismo ang nagpalabas ng mga tanim namin. So natulungan na natin yung mga farmer natin and also napataas pa namin yung sarili naming presyo. Kaya mas malaki ang kinikita ng mga farmer natin. Bago tayo magtanim also, dapat may market nga tayo, no? Para just in case man na mapalago natin yung sarili nating tanim, mapapataas natin yung presyo. Siguro kapag nakita mo na kung gaano nakaganda yung i-harvest mo, doon mo masasabi ang sarap pala maging farmer. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode naman, dumalaw tayo dito sa Candaba at syempre, matitikman natin ang matamis na variety ng pakwan. Ano pong sir ang variety na ito? Sweet gold o seminis ang tawag. Ayan, so ito pong variety na ito. Papakinggan natin ang pagbabahagi ni Sir Melchor o nakilala dito na Sir Choi. Ako po si Melchor Aga Sandoval na taga Gulap, Candaba, Pampanga at isang farmer ng sweet melon, pakwan at mga watermelons na tinatanim namin dito sa Pampanga. Ang variety na ito ay tinatawag nating sweet gold or seminis na alam ng mga buyer ay seminis ang tawag. Pero ang pinakapangalan nitong variety nito ay sweet gold. Under siya ng Seminis Company. So ito ay tinatanim namin all year round, 3 to 4 times in a year. At tumutubo ito in just 60 to 65 days. Minsan is mas mabilis, depende sa panahon. Minsan nakaka-harvest tayo at least 55 days to 50 days nakakapag-harvest na tayo, no? May pinipili din naman siyang panahon pero mas maganda siyang tinatanim talaga during summer, no? Pero ito ay madaling itanim to kahit ano namang types ng lupa. Either it's clay or sandy, tumutubo itong seminis sweet gold natin. Kaya mas madali siyang itanim. Kaya yun laging tinatanim ng mga farmer natin.
Napakaganda ng kanilang sistema dito kasi yung pinaka parang daanan. Yung pinakadaanan ng kanilang palayan medyo malawak. So dito na sila nagtanim ng pakwan. So ano pong mga description lagi ng inyong mga buyers at mga customers na nakakatikim? Kung kumakain po kayo ng sugarcane na tinatawag natin o tubo, isa na po sa different or makukompare mo yung lasa. Bah, matamis talaga. Matamis po. At isa sa mga marketable talaga sa lahat ng market natin ngayon, even in Manila, any part of the South, ang Seminis or Sweet Gold po ang talagang hinahanap. At ang kagandahan nito ay whole year round pwedeng itanim. Yes. Gaano karami ay ine-expect mong maha-harvest natin ngayon kasama ating mga boys? Busy-busy na sila eh. Oo, ayun, kung makikita nyo po, ito maliit na area lang to. But more or less, nasa 4 to 5 tons po ito. 4 to 5 tons ngayong araw ang harvest natin. No? So, papakita natin yung naglilibot ako kanina, no, yung nakikita nila ngayong footage, medyo unique yung pinagtaniman. Yes. Ito ay parang daanan lang sa gitna ng palayan. That is traditional way ng natin. Traditional talaga ito. Dahil hindi na sila masyadong gumagamit ng mga insecticide natin o usual gamit nila kapag traditional is mga organic, no. So, meron din naman tayong sabi ko nga, yung pagtatanim natin dun sa ground. Pero ito, napaka-unique nito kasi tinatanim ng mga farmer natin ng mga to is during rainy season. Yeah, so during rainy season, almost plant and forget na. Yes. And then, i-harvest natin to during Christmas, malapit na magpasko. Itiniming nyo talaga. Tiniming natin, oo. Yan, so ito ay ilang days lang sir, ma-harvest from seeds? At least 55 to 65 days. Mabilis. So, Yes. 2 buwan lang. Ito, katulad nito is nasa 60 days lang to. Wow, bilis, no? Napansin ko, iba-iba ang sizes nila. Yes. So, may maliit, may malaki. Bakit ganun, sir, ang variation ng sizes? So, kasabi ko nga sa inyo, ang pagtanim na to is unique. So, hindi natin masyadong ine-expect na masyadong lalaki. Pero ine-expect natin na sobrang tamis. Ayun. Kasi, ito, dinaanan po ito ng pagsubok. Dinaanan ni Christine to at saka ni Pepito. Grabe. So, kahit bagyuin to, hindi siya ganun masisira. Pero, huwag nating expect na sobrang laki. Kasi nga, nasa high heels lang siya. Pero ito, sir, pwede pang lumaki. Kung hindi siya masyadong kinawawa ng mga dumaang bagyo, pwede pa siyang lumaki. Mula lumalaki to, at least siguro mga 7 kilos. Oh, wow. Malaki-laki din. May napapalaki tayo dito. Lalo na yung lupa dito sa Candaba, napakaganda ng soil. Dahil yung hindi ka na masyadong gagamit ng abono. Yeah. Okay ka. As usual, dito sa Candaba, Pampanga kasi ang lupa dito, kung makikita nyo, may tinatawag kami ditong tarondon in Kapampangan word, no? Or yung mga maliit na nakapaumbok na lupa. So, tinatamnan natin during rainy season kasi hindi na siya masyadong dinidiligan kasi hindi siya nalulubog, no? Nasa hills lang siya, high hills siya. Yung mga ibang farmer natin ay inaano yung pagkakataon na magtanim sila doon sa mga high heels nila kasi hindi na sila masyado napapagod na pangdidilig. So, ang ginagawa lang nila is nag-aabono sila. Makikita nyo, nasa likodan natin yung mga watermelons natin, pinasisingit lang nila to. Kaya, ayan, may naka-harvest na kahit papano, kahit may bagyo, hindi siya masyadong nasisira. Siyempre, ang iano natin, kung yung palayan natin na yan is nababaha, siyempre, wag nating tamnan. I-anticipate na natin yung ulan, no? So, tinitingnan natin, nagtatanim tayo sa mga high ground, doon tayo nagtatanim during rainy season. Siyempre, kapag ang mahirap dyan, unang-una, yung climate nga, yung katulad niyan, kapag dumating talaga yung mga bagyo, tapos talagang yung tanim natin is nasa mga 4 hanggang 5 hektarya, no? Nasa ground yun. Ang difference kasi, yung grounds kasi,
Siyempre, pantay-pantay ang pag-aalaga niyan. Talagang araw-araw talaga yan, chinecheck namin. And then, ang mangyayari, tapos babagyuhin lang tayo. Tapos, o kaya, insekto. Ang insekto naman kasi is, meron naman na tayong nagagamit ng mga gamot na napampatay. Pero ang pinakamahirap talaga is during yung paiba-iba yung panahon, tapos nung maselan yung kaselan-selanan niya, kumbaga nagbubuntis yung halaman natin, inamumulaklak, tapos biglang babagyuhin, doon nagkakaroon ng apekto doon sa halaman na hindi nagiging marami ang bunga, napipigil yung bunga, o kaya naman lumiliit yung bunga. Hindi na siya lumalaki. Sapa, sir, sapa. Ay, ama. Photocopy ay. Hey. Yes, sure. Smile, smile, smile. Mahihain pa eh. Ito ako. Ay, single, bebenta. Nung nag-aaral ako sa Manila, alam mo, bago tayo makahingi ng allowance sa parents natin, kailangan mo natin tumulong dun sa palengke. So originally, ang pwesto namin, it's Balintawak. So yung father ko, ang pwesto ng father ko is nasa Novaliches. So he is selling like vegetables and fruits. So maliit lang, nasa lamesa lang yan. Naalala ko nung lumuluwas kami, maliit pa ako. So yun na yung mga tinitinda ng father ko. And then nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng pwesto doon sa Bagsakan, sa Balintawak, during Christmas. Ayun, kahit nung high school ako, pumupunta kami doon, tumutulong kami nagtitinda. Hanggang nag-college ako, doon pa rin ang naging hanap buhay namin, no? Isa na ang watermelon, doon sa nagpatapos sa akin talaga. So, isa akong nurse. I graduated last 2011 sa St. Jude, Manila. So, isa akong graduate ng nurse and nag-try ako nag-exam last 2012 but hindi tayo pinalad. And then after a long years, nag-try tayo ng second time actually, bumagsak tayo last December and nag-try this year din, nung last May. And then nakapasa tayo after third take na hindi natin inaasahan, napapasa pa tayo, no? So, thankful pa rin na pumasa pa rin. Kaya lang, ang dilema, paano yan? May growing business ka na. So, paano natin i-juggle? Are you going to pursue pa rin ang nursing or are you gonna juggle the business together? Yes, pagsasamahin pa rin natin yon yung business and pagtatrabaho dahil sa pag-nurse, ang kukunin ko ngayon is for daily time. Hemodialysis nurse. So, it's daily time duty. At the same time management lang naman ang kailangan natin dyan. So, mayroon naman tayong tao na mga pinagkakatiwalaan ngayon. Importante. Unang-una, yung mga tao natin, bigyan natin ng magandang laban para parehasan din tayo. Hindi mag-work ang business kung mag-isa lang tayo. So, kailangan natin ng tao na pagkakatiwalaan. Sarap ng pwesto eh. Okay. Family business namin to, sir. No? So, ang family business namin is more than at least 40 to 45 years na siguro from dun pa sa lolo namin. No? Actually, tatay ko pa is talagang nung buhay pa siya. Ayan na yung sila ang kauna-unahang nagtanim ng sweet gold dito sa Norte. Isa na sa mga nagtanim talaga. So, during the pandemic, nag-start tayo na 2018, bago mag-start ng pandemic ng 2019. 2018, nag-start na ako. Habang nagtatrabaho ako sa Manila, nag-try tayo dahil naputol nga yung pagtatanim namin sa family business namin. Naisip ko na tuloy yan. At ngayon, until ngayon, kahit nakapag-resign na ako last year, ngayon, farmer pa rin naman ako. Even board passer tayo, nakapasa tayo ng board exam last May, still I need to continue or i-continue ko pa rin to kahit may mga possible or ibang career tayo na pwedeng pasukan. Iba kasi ang farming, sir. So, mas masaya at I think mas marami kang kikitain. Ngayon, napakataas po ng presyo ng ating sweet gold, no? Ang kilo ngayon ng ating sweet gold sa farm price natin, it's nasa 30 pesos. No, not like before, nung nagsabay-sabay, nasa 20 to 25 pesos lang in farm. And ngayon, umaabot pa, minsan yung iba, nababalitaan namin, nasa 35 pesos na ang per kilo, no? So kami, dahil mga suki namin ay binibigyan natin ng magandang presyo para kumita din po sila, ngayon nasa 30 pesos lang kami. At syempre, para may kwitain din ng ating mga farmer para hindi magsawang magtanim. Usual ngayon, as per dun sa isang source ko sa market, dun sa Divisoria and Balintawak, they are selling at least 40 to 45 pesos per kilo. So yung buyer natin is from Ordaneta. So I think ganun din ng presyohan nila, nasa 40 to 45. Kung kukunin nila at least 30 to 35 pesos sa farm.
Usual siguro mas mataas sa supermarket dahil dumaan na yan in different agent or traders, no? So from farm to agent, madaming dadaanan yan. Kaya usual, swerte yung mga buyers natin na nakakadiretso sa atin dahil mismo na sila ang nakakadiretso sa farm. No? Hindi na sila dadaan sa mga agent, hindi na sila dadaan dun sa middleman nila. Mas malaki ang namemenos nila. Una, nagtanim ako, wala pa akong mga buyer. Hindi pa ako pumasok sa market. So during pandemic, pumasok ang social media. So lahat tayo ay nakatutok sa cellphone, right? So nung naisip ko, na nagpatanim ako, nakauna-unahan, 2019 yon, nagpatanim ako ng 1 hektarya. At namuhunan ako like parang nasa 150,000. So yun yung naging puhunan natin. And then suddenly, unang tanim is maganda yung bunga, and then may part na nabagyo kaya nasira pero hindi tumama yung presyo. So nag-isip ako bakit ganun kababa yung presyo pero sa market na napagtanungan ko is napakataas ng presyo. So ngayon nag-isip ako, inaral ko ang trading, inaral kong mag-post, inaral ko paano at saan ko pwedeng i-market ang sarili naming tanim. So nag-post ako sa social media ko, connection by connection dahil ang Candaba, as you know po, ang Candaba is isa sa mga pinag-umpisahan na pagtatanim ng watermelon at sweet melon dito sa bandang norte. At andito po lahat ng mga big buyers po natin, no? So kung makikita nyo po, makapagtanong kayo sa Divisoria, Balintawak, Q-Mart, even in Pasig, lahat po ng mga big market na yan, nakakalat po dyan ang mga taga-Candaba. So by connection, nagkaroon tayo ng mga buyers at nakapagpatanim tayo ulit na ako na mismo ang nagpalabas ng mga tanim namin. So hindi na ako gumamit ng mga agent, ng mga third man or middleman na tinatawag, na kami na mismo ang nag-out ng aming sariling pananim. So natulungan na natin yung mga farmer natin to gain ng mga buyers and also napataas pa namin yung sarili naming presyo. Kaya mas malaki ang kinikita ng mga farmer natin. Unang-una, dapat handa ka sa financial. Dapat handa yung financial mo kasi malaki ang magiging puhunan dito. Dapat i-consider mo lahat na kung gusto mo din yung ginagawa mo. Bago ka magtanim, isipin mo muna kung yung ano nang magiging puhunan mo ay kakayanin ba? Kasi kung malulugi ka talaga. So, walang business naman na agad lumalago. Pangalawa, bago tayo magtanim also, dapat may market nga tayo, no? Para just in case man na mapalago natin yung sarili nating tanim, mas maganda din naman yung price natin. Mas mapapataas natin yung presyo. At paano ko sasabihin sa inyo kung paano kasarap ang magiging farming? Siguro kapag nakita mo na kung gaano nakaganda yung i-harvest mo, doon mo masasabi ang sarap pala maging farmer. Yan, pumunta na lang po kayo sa description kung gusto nyo po makakuha ang contact details ni Sir Choi para maging supplier nyo, direkta na sa farmers. We always encourage po dito sa Agri na dumirekta na po kayo sa mga farmers. Bigyan natin ng chance ang ating mga farmers na makapag-direct selling at magkaroon po na pagkakataon na mas maganda ang presyo na mabili sa kanila. Huwag po nating baratin nating mga farmers. Agree ba kayo sa Agri? Agri sa Agri! Inubo pa. Okay na yan. Don't forget to like and subscribe.